lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa kanan sa kahabagan sa pangunang panalangin po, aming ginagalang mga pastor, end-time prophet, beloved evangelist Will de Almeida, maraming salamat po, Lord God, sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung banal na gawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa yung Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso, at bagong lahat, kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo po kami, patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon, ikaw po maglagay, makatagad, dapat bigkasin ko po aking naasahan, buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat na pag-inihig, at patuloy mo kaming samahan. Yung kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and taas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Double Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, at ako'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast. Ating pong tatalakayin, mga minamahal, Facing Battles with God. Facing Battles with God, o sa Tagalog, pagharap sa mga laban na kasama ang Diyos. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly sa ating mga beloved Bible readers. The book of Deuteronomy chapter 20, verses 1 and 4. Amen. When thou goest out to battle against thine enemies, and seest horses and chariots and a people more than thou, be not afraid of them, for the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt. And it shall be, when ye are come nigh unto the battle, that the priest shall approach, verse 4, for the Lord your God, he is he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you. The Gospel according to St. Luke chapter 10, verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Verse 20, notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa Deuteronomio, Kabanatang 20, talatang 1 at 4. Pagka ikaw ay lalabas upang makibaka laban sa iyong mga kaaway, ay makakita ka ng mga kabayo at mga karo at ng isang bayang higit kaysa iyo. Huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Sapagkat ang Panginoong ninyong Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo, upang ipakipaglabang kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo'y iligtas. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 10, talatang 19 at 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan hindi kayo maano. Gayumay, huwag ninyong ikagalak ito, na ang inyong mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak ng may galang. At lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magpala ng kanyang banal na salita. Facing battles with God, sa Tagalog, pagharap sa mga laban na kasama ang Diyos. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, pag binasa natin, merong mga tumalikod dahil sa laban,
nakalimutan nilang ang kailangan nilang ating mahal na Panginoon. Sa ating kasalukuyang buhay, mga minamahal, sa katotohanan, ay maraming mga Kristiyanong pagdating ng pagsubok, mga minamahal, iniiwanan nila ang mahal na Panginoon. Para tila bagang may kalutasan ng problema pag wala na ang mahal na Panginoon. Meron akong nabasa ang sabi, yung payong daw, mga minamahal, ay kailangan natin kapag umuulan. Pero hindi ibig sabihin, ang payong ay magpapahinto sa ulan. You have an umbrella just to cover yourself against the rain. Para lang makoberan ng iyong sarili. Para hindi ka mabasa, kailangan mo ang umbrella. Ganon din sa mahal na Panginoon, kailangan natin ng Diyos. Hindi ibig sabihin, pag naglingkod sa mahal na Panginoon, ang lahat ng problema, stop na. Hindi na stop ang problema, mga minamahal. Ang problema ay parang ulan na merong tinatawag na panahon na darating. At lalo na sa ating bansa, mga minamahal, 25 typhoons ang pumapasok every year after letter Z ng alphabet. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ayoko ng ulan, ayoko ng bagyo, para magkaroon ako ng maayos na pananim, para ako'y makapaghanap buhay. Walang pwedeng magsabi niyan dahil ang ulan at bagyo ay bahagi ng ating buhay. Nasa tropical country tayo, mga minamahal. Ganon din sa buhay natin. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, paglilingkod kita. Alisin mo lang o stop mo ang problema. Hindi na stop ang problema, mga minamahal, pero meron tayong Diyos. Para pagdating ng problema, ang Diyos ang siyang cover sa atin. Ang Diyos ang ating kapangyarihan. Ang Diyos ang ating kailangan. Para anumang problema ang darating, ang Diyos ang siyang maglulutas nito para sa atin. Kaya sabi ng ating nabasa, facing battles with God. Humarap ka sa mga laban na kasama mo ang Panginoon. Sa ating nabasa, mga minamahal, pag ikaw daw ay lumabas at makibaka laban sa iyong mga kaaway ng higit pa sa isang bayan kaysa sa iyo. Ibig sabihin, dumating na ang problema. Nagkaroon ka ng karamdaman. Ang karamdaman pa naman biglang dumadating na hindi mo inaasahan. Nangyayari naman talaga yan. Pero ang kagalingan din naman ay darating din, ibibigay sa iyo ng Diyos sa panahong hindi mo rin inaasahan. Ako sa buhay ko lang, napakaraming karamdaman, maliban sa aking karamdamang keto. Pagkatapos gumalik ang aking karamdamang keto, mga minamahal, ang una kong hinarap na karamdaman, first crusade natin sa Cebu, 1991, December, mga minamahal. Sabi nung kasama ko, kumain ka, Brad, kasi nag-fasting kami ng 12 days. Sumakay kami sa barko, fasting pa rin. Sabi nung kasama ko, kumain ka, pag di ka kumain, pagdating sa Cebu, ikaw ang ilelehans. Ay, hindi ako kumain, mga minamahal. Pagdating sa crusade natin, 3 araw lang ako naglehans. Pang-4, ako lang nalilehans. Bakit? Nagkaroon ako ng malaria, mga minamahal. December, palagi akong nanalangin, mahal na Panginoon. Regalo mo na sa akin yan sa birthday ko. May malaria pa rin ako. Mahal na Panginoon, regalo mo na sa akin yan. Sa birthday mo, December 25. Mahal na Panginoon, regalo mo na sa akin yan. Sa bagong taong darating. Andun pa rin yung aking malaria, mga minamahal. Pero isang araw, binigyan ako ng lakas ng mahal na Panginoon. Pumunta ako sa pulpit natin, sa Lumaliches. Nagpuri ako mag-isa ron. Talon ako ng talon, mga minamahal. Pinawisan ako. Pagkatapos kong magpuri, nagulat ako sa aking sarili. Wala na ang aking karamdamang malaria. Ibinilik ako sa Baguio, mga minamahal. Nagkrusada tayo sa Tayog. Doon, pamilya-pamilyang ketongin ang aming binautismohan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Hahawakan namin sa ilong, paglubog sa tubig, tanggal ang ilong. Dahil sibir ang kanilang karamdaman, mga minamahal. Pero pamilya-pamilya, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dumating sa akin ang problema. Yung dalawa kong kasama nag-away. Doon sa pulpit, pinagpupurihan namin, ako'y sumigaw.
Ayoko nang mangaral ng Ebanghelyo. Dahil nainis ako doon sa lawa kong kasama, mga minamahal. Tagumpay ako sila, nag-aaway. Bigla akong nagbamit, lost bowel, magdamag, mga minamahal. Ang naging itsura ko para akong nag-40 days. Nag-request na lang akong ihatid sa amin. Doon ko hintayin yung aking kamatayan. Pasakal ng paliit yung aking hininga, mga minamahal. Pero bago ako nalugutan ng hininga, sabi ko, mahal na Panginoon, ano man ang aking kasalanan, patawarin mo ako. Kung ako'y gagamitin mo pa, ngayon, pagalingin mo ako. Eh yung tatay ko, nag-request na ng prayer warrior. Pagdating ng prayer warrior, ang nililihas yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, hindi ako ililihas nyo. Yung anak ko, ayan, mawawala ng buhay. Pero pagkatapos kong manalangin sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, bumalik ang aking hininga, nagkaroon ako ng lakas. Pinaguling-uli ako ng ating mahal na Panginoon. At pagkatapos niyan, mga minamahal, sa Lucena naman. Fasting din ako, mga minamahal. Nakialam ako sa construction kasi gusto ko matapos kagad. Pag nakakita ko ng trabaho, gusto ko matapos kagad. Walang kain-kain, nagtrabaho ako. Tinapos namin at pagkatapos kumain ako ng ginatan. Walang laman yung aking tiyan. Bumalik uli yung aking karamdaman. Yung ako'y nagbamit, lost bowel, mga minamahal, sinundo ako ng 2 anghel. Pero ako'y nanalangin, mga minamahal, malapay noon, hindi pa ata panahon. Karakadaka, lumakas uli ang aking katawan, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dumating uli ang problema at karamdaman, mga minamahal, inassign ako sa UAE, 2012. Meron akong maliit na sa aking likod. Nagpamasahe ako. Meron kami kasama after ng service, minamasahe yung likod namin. Binigyan na namin blessing. 20, dagdag lang sa blessing niya. Tinamaan yung napakaliit na sa aking likod. Yung munggo hatiin mo sa 4, yun yung nasa likod ko. Pero masakit. Palaging masakit. Pagdating ko sa UAE, napakainit, mga minamahal. Biglang nag-activate yung aking cyst. Lumaki kasi laki ng aking kamao. Nag-request akong umuwi na sa Pilipinas. Pag-uwi ko sa Pilipinas, severe yung aking karamdaman. Bakit? Yung baso hindi ko kayang buhatin. Walang lakas yung aking katawan. May bukol yung aking likod kasi laki ng aking kamao, mga minamahal. Muli akong nanalangin, mahal na Panginoon. Hindi na po ako magpapaliha sa aming ginagalang malapastor. Pero sa panalangin ng aming ginagalang malapastor, sa iyong kahabagan, kung ako'y kukunin mo na, nakahanda na ako. Itong panahon ito, nakahanda na ako. Pero kung ako'y patatawarin mo pa sa lahat ng aking mga kasalanan, sabi ko muna, pero tanggapin mo ang aking kaluwasan ng biyaya. Subalit patawarin mo ang aking mga kasalanan sa pangunang panalangin na aming ginagalang malapastor. Walang hospital kung paano ang ketong ko pinagaling mo. Walang doktor na hahawak sa akin. Ikaw ang magpapagaling sa akin. Pagkatapos kong manalangin, grabe ang aking galak. Naramdaman kong tumugon ng mahal na Panginoon. Nagpasting ako ng 7 days. 2 meals, alas 5 ng hapon, kumakain na ako, mga minamahal. Pagkatapos ng 7 days, pumutok, nagkaroon ng 4 na butas yung aking bukol, mga minamahal. And that was 2012, September ako nung umuwi, mga minamahal. Naghintay ako, September, October, November, December, kung saan-saan pa kami na-assign, humasakay pa ako ng eroplano. Ang kapatiran, pag ako'y nakita, akbayan ako, napakalakas ng kanyang hampas sa aking likod. Brad, nakita ka namin ng personal, sa YouTube ka namin napapanood. Nakangiti ako, pero ang sakit ng aking likod. Ang nakalakay sa likod ko, 3 tuwalya. Pag kami umuwi na sa gawain, mga minamahal, yung 3 tuwalya, punong-puno yan ng dugo, mga minamahal. At ako hindi makatulog. Hindi na rin ako makakain. Wala lang lahat, mga minamahal. Yung aking katre, binutasan ko para yung bukol, pag humiga ko, eksakto, lalabas dun sa butas ng aking sigaan. Pero hindi pa rin ako matulog. Isang araw, lumipas ang mahabang ilang buwan, mga minamahal. Ako'y gumising. Wala na ang aking bukol sa aking likod. Isa uling pagsubok dumating sa aking buhay. Kursada natin sa Baguio. Ako mag-preach, nag-fasting uli ako, mga minamahal, bago pumunta.
Pero 5 minuto na lang, tapos na yung aking puri, magbe-break na rin ako. Dahil kailangang Biyernes, pumunta na ako ng Baguio. Biyernes na madaling araw, mga minamahal, dahil Sabado, ako'y magpipreach. Yung aming aso, pinaliguan ng sweetheart ko, pinakailaman ko, yung una naming aso, si Labra. Sinakmal ako, mga minamahal, nagulat ako sa reaksyon niya. Pagsakmal niya sa akin, galit na galit. Kaya pala yung dugo, parang gripo. Kita ko yung tubig sa gripo, pag sumirit. Sinit sa akin, basang-basa ako ng dugo, mga minamahal. Nung pala tinamaan niya yung aking ugat sa aking wrist. Pagbitaw niya, mga minamahal, sinakmal uli ako, sumabit na naman siya rito. Pagsakmal niya sa maselang bahagi, konting-konti lang ako nakausog, mga minamahal, sinakmal uli ako sa aking binti, pasok na naman yung dalawa niyang pangil. Hanggang sa kahuli-hulihan at saka ako sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. At saka siya tumigas, mga minamahal. Pero, grabe na ang wasak na yung aking katawan. Sabi ng aking sister, ano? Alam ko na nasa isip niya, isa lang ang sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita, sinasabi ko, buhay ang Diyos. Linisin mo, hugasan mo, sabunin mo. Sabi niya uli, ano? Buhay ang Diyos. Nagpahinga lang ako, mga minamahal. Bumangon na ako ng madaling araw, nagbiyahe ako papuntang Baguio. Alas 6 ng umaga o 5:30 rather ng umaga, nasa Baguio na kami. At diretso kami sa krusada. Isa lang ang sinasabi ko, hindi ako nagsasalita. Hanggang preaching, pinatotoo ko nangyari sa akin. Pero sabi ko, ako'y narito ngayon. Bakit? Diyos, ang ating Diyos ay buhay. Makatapos ng preaching, counseling, umuwi, mga minamahal, alas 2 ng madaling araw, pumunta ako sa lalo na ako sa aming tahanan. Alas 10 ang ating gawain dito, mga minamahal. Diretso ako sa gawain. Andito yung ating beloved General Pagdilaw, kasama yung asawa niya. Kinuwento ko muna sa ating beloved Minister Jun, ating beloved Kuya Jun. Bigla niyang sinabi, eto, nilapan ang aso niya. Walang gamot, walang doktor, walang anti-rabies. Bigla kong hinubad yung aking ibinalot sa risko, mga minamahal. Tinanggal ko, kahit ako nagulat. Bakit? Yung sugat ko, kung saan nandun yung pangil ng aking alaga, mga minamahal, wala na lahat. Pinatuyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Si General Pagdilaw, tsaka yung asawa niya, napailak sila. Pagkatapos namin mag-usap, nagpabautismo na sila sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Marami pang karamdaman ang dumating. Nag-repair ako ng aming bahay, mga minamahal. Alam niyo yung mataas na hagdanan, yung inuunat, hanggang lampas ng bubong. Doon ako dahil aayusin ko yung aming gutter, mga minamahal. Bumigay! Bumagsak! Yung dulo noon, nakapiramid ang style niya, mga minamahal. Doon bumagsak yung aking dibdib. Bumagsak doon. Pagbagsak ko, wala akong hininga, mga minamahal. Pero ang isip ko, nag-hallelujah, praise the Lord pa rin ako. Yung 3 aso namin, nakatingin lang sa akin, walang magawa. Hallelujah, praise the Lord ko sa isip, lumabas yung hangin sa aking bibig na isagaw ko ang hallelujah, praise the Lord. Pero prior to that, mga minamahal, ating beloved Dr. Rick Alarcon, yung kanyang 2 anak, ating beloved attorney Oy, nakakasakay kami sa taxi, galing sa overnight, binangga kami ng Ford Fiera, binangga kami, mga minamahal, yung side ko, ando katabi ko yung bata, ating beloved Dr. Rick Alarcon. Sabog yung windshield nun. Andun sa kanya sa mukha. Pipi kami, mga minamahal. Lahat sila walang malay. Ako natauhan. Pagsigaw ko ng hallelujah, praise the Lord, walang lumalabas sa aking labi. Nagsasalita ako, mga minamahal, sa aking isip lamang. Hanggang lumabas, sigaw ako ng sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Pati yung driver, unang nagising. Nag-hallelujah, praise the Lord. Nagising yung aking mga kasama. Lahat kami nag-hallelujah, praise the Lord. Yung dibdib ko, tumama dito yung ulo ng anak ng ating, kung si Brian yun, ating beloved Brian, tumama sa dibdib ko, para akong sinuntok, hindi ako makahinga, mga minamahal. Kaya dati nang may pila yung aking dibdib. Dati nang may pilay. Magbuhat ako, nung mangyari yun, magbuhat ako ng kalahating timba, hindi ko kayang magbuhat. Fasting ako ng 3 araw. Sabi ng ating beloved mama din, anong nangyari? Pero yung 2 bata, mga minamahal, puro bubog yung mukha, inoperahan ko muna isa't isa.
Tinanggal ko lahat yung bubog, isa-isa, mga minamahal, at saka ako hinarap sa ating beloved Mama Dear. Ito na po, okay na po kami. Natuwa naman ang ating beloved Mama Dear, pero ako hindi ako makabuhat. 3 araw na fasting. Pagkatapos na 3 araw, nagbuhat ako. Kaya ko na, pinagaling na ako ng ating mahal na Panginoon. Sa madalit salita, pag pinag-usapan natin ang problema, pag pinag-usapan natin ang karamdaman, hindi yan natatapos. Pero, meron tayong Diyos na magpapagaling at tutulong sa atin. Kaya sabi ng ating nabasa, kung dumating sa iyo ang higit pa sa iyo, sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Ang ating kasama daw, ang ating Diyos, sumasa atin ang Diyos, mga minamahal, at ang Diyos na sumasa atin ay nagbigay ng kapangyarihan. Ano kapangyarihan ibigay ng ating mahal na Panginoon? Luke chapter 10 verse 19 ang sabi, narito, binigyan ko kayo ng kamamalaan na inyong yurakan ang mga ahas, mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Kahit anong paraan pa ng kaaway ang sabi, hindi kayo maaano. Maging ang impyerno, hindi magtatagumpay. Walang kapangyarihan. Si Satanas, walang kapangyarihan. Ang tanong, bakit tayo nakikipagbaka? Bakit natin nararanasan ang mga bagay na yan? Dahil tayo ay narito pa sa makasalanang sanlibutan. Pero sabi ng ating nabasa, kasama natin ang mahal na Panginoon. Ang ating Diyos sa langit ay ating kasama. Huwag tayong matakot. Maging si Satanas, ang impyerno ay walang kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng verse 20, gayon may, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong kigalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Pumapalakpak na ba kayo niyan? Yung nakasulat ang pangalan sa langit, pumapalakpak na. Yung malakas na palakpak dahil nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng langit. Lahat magsabing na malakas na praise the Lord. Pag hindi mo naranasan yan, hindi mo maranasan ang kapangyarihan ibinigay sa iyo ng Diyos. Pag hindi mo naranasan yan, sa makatuwid, hindi mo naranasan, hindi mo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, wala kang pangalang nakasulat sa aklat ng langit. Kung maranasan mo, ang sabi, huwag kang matatakot. Palagi mong isipin, ang Diyos ay kasama mo, ikaw ang magtatagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At huwag nating kalilimutan ang man of God sa katauhan ng ating beloved pastor ay palaging nasa back of prayer. Basta ang lakad natin ay palaging ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Paulit-ulit nating mapapatunayan, ang Diyos ay kasama natin, ang ating pangalan sa lupa pa lang ay nakasulat na sa aklat ng langit. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dapat marunong tayong humarap sa sinasabing takot. Meron sinasabing in the face of fear. Ibig sabihin, pagharap sa takot, mga minamahal. Ang takot kasi, that is sabihin natin, portion ng ating emotion. That is a portion of our emotion. Yung sinasabing fear, mga minamahal. Kasi tao tayo eh. Kaya nga kailangan natin ng Diyos. Parang ulan, mababasa ka. Kahit naman may payong ka, mababasa ka naman, mga minamahal. Pero hindi ka lubusang mababasa dahil meron kang proteksyon sa umbrelang hawak mo. Ganon din naman, mga minamahal. Bahagi ng ating emotion, yung takot. Pero dahil andyan ang takot, higit na andyan ang ating mahal na Panginoon, kaya mas magandang harapin natin ang takot na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basa, kandi po. From the Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verse 27 and 28. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Verse 28, And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water. Amen. From the book of Acts, chapter 14, verse 22, confirming the souls
of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Mateo Kapitulo 14, versikulo 27 at 28. Dapat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus at nagsasabi, laksan niyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paririan mo ko sa inyo sa ibabaw ng tubig, dito po sa Gawa 14:22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na nagsipanatili sa pananampalataya at sa pamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, sabay-sabay na palakpak na may galak, at lahat magsabing ng malakas na praise the Lord. In the face of fear, pag binasa natin yung kasaysayan ni Pedro, mga minamahal, pumunta ka. Kung nasaan ang ating mahal na Panginoon, dapat dun ka. Huwag kang hihiwalay, mga minamahal. Kaya sila Pedro ay nasa bangka, nasa boat, mga minamahal. Nakita nila ang ating mahal na Panginoon, nandoon sa dagat. Silang lahat ay natakot. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa verse 27 ng ating nabasa, Matthew chapter 14, ang sabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot. Ang Diyos ay Diyos nga. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo ay Diyos nga. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lakasan mo ang loob mo at huwag kang matakot. Ituloy natin ang basa. Sabi ng verse 28, sumagot sa kanya si Pedro, nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparayanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Nasaan ang ating mahal na Panginoon? Nasa ibabaw ng tubig. Ang ibig sabihin, isang kalagayang hindi maganda anytime ay maaaring lumubog si Pedro. Pero kung nasaan ang mahal na Panginoon, para mawala ang takot mo at lumakas sa loob mo, kung nasaan ang Diyos, kahit nasa ibabaw pa ng tubig, nasa ibabaw ng bundok, o nasa hangin, nasa ere, pumunta ka ron. Kagaya ni Pedro, lumapit siya sa ating mahal na Panginoon at meron siyang napatunayan na wala ang kanyang takot. Paghakbang niya sa bangka, isang paa, hindi siya lumulubog. Dalawang paa, hindi siya lumulubog. Naglakad siya sa tubig, nakalapit sa ating mahal na Panginoon, hindi siya lumulubog. Bakit? Dahil ang nilapitan niya, ang Diyos na magbibigay sa kanya ng lakas ng loob, ang Diyos na mag-aalis ng kanyang takot. Kaya ang sabi ng verse 29, at sinabi niya, halika, lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig at pumaroon kay Jesus. Sa madaling salita, nakalapit si Pedro sa ating mahal na Panginoon. Saan siya naglakad? Inilapit ba ang bangka? Nilagyan ba ng tulay? Hindi po. Si Pedro ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Bagamat delikado, alam niyang siya'y lulubog. Ang pupuntahan niya ang ating mahal na Panginoon, nakita niya ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Anilagyan natin ang supporting verse, mga minamahal. Ano ba sa akala natin ang pagpunta sa langit? Sabihin natin, magaling na karamdaman ko, pupunta na ako sa langit, tagalangit na ako. Lutas na ang problema ko, masaya na ang aking buhay, sagana na ang aking buhay. Nakapag-aral na yung aking mga anak, may makadominium na, may kanya-kanya ng pamilya. Naglilingkod naman kami sa Diyos, pupunta na kami sa langit. Yun ba ang nakalagay sa banal na kasulatan? Hindi yun ang nakalagay sa banal na kasulatan. Ano ang nakalagay sa banal na kasulatan? Sabi ng ating nabasa, Acts chapter 14, verse 22, pinatibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Paano sila pinatibay? Ang sabi, inaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Yung aral, kailangan natin manatili sa pananampalataya. Yan ang pangaral na palagi nating napakinggan sa ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, ating beloved Almost Pastor, our beloved Mama Dear. Maging sa Talipaw, Hulu-Sulu, anong sabi ng ating ginagalang mahal pastor? Ilang porsyento ang inyong pananampalataya? Pagka 99, pugutan sila ng ulo, iwan.
Pero lahat sila, ang kailangang isagot ay 100% na pananampalataya. Yun ang sinasabing pinatibay ang mga alagad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi, sa maraming mga pagkapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Saan tayo papasok sa kaharian ng Diyos? Sa magitan ng maraming kondominium, sa magitan ng maraming lupa, maraming business, maraming sasakyan, papasok ka sa kaharian ng langit. Yun nga ang mag-aalis sa'yo, papunta sa kaharian ng langit. Doon ka mapopokus, yung pinag-aralan mo, yung diploma mo, yung natatanggap mo, yan ang mag-aalis sa'yo sa kaharian ng langit. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng maraming pagsubok, tayo ay papasok sa kaharian ng langit. Yung palang pagsubok ang kailangan, mga minamahal, prerequisite yan. That is the prerequisite for you to be able to enter into the kingdom of God. Without that prerequisite, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Kaya pag alam mo ito, haharap ka sa pagsubok, hindi ka natatakot, harapin mo! Pagsubok, harapin mo! Huwag kang palipat-lipat, huwag mong takbuhan, harapin mo! Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, na mamagitan ng maraming pagsubok, palagi nating alalahanin na tayo ay papasok sa kaharian ng langit. Dahil pag hindi natin nagawa yan, mga minamahal, at hindi ka pumasok sa kaharian ng langit, merong tinatawag na place of torment, where worms is diet not and fire is never quenched. Ano yung place of torment? Yan yung hell. Ipinangaral lagi ng ating beloved Honorable Parents in the Lord na sa banal na kasulatan. Hell is the place of torments where wolves diet not and fire is never quenched. Pag hindi ka nakapasok sa langit, hindi mo ginamit ang pagsubok, natakot ka, hindi ka pumasok sa langit, babagsak ka sa impyerno, lalong walang katapusan ang pagsubok mo. Yung trials mo will be never end. Walang katapusan. Bakit? You will be tormented day and night forever and ever. Saan? Sa tinatawag na place of torment. Ang kasama mo dyan, apoy na hindi nabubugnaw at uod na hindi namamatay. Salubungin na lang natin ang sinasabing pagsubok. Sinasabing facing battles with trial, with God. Harapin natin ang laban na kasama ang ating Diyos. Ang pagsubok o ang laban, gamitin natin para tayong lahat pumasok sa kaharian ng langit. Kaya ikaw na baguhan, bakit ka nandyan? Kagaya namin. Ako'y narito may tetong pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang karamihan dyan, TB diabetes, asthma, goiter, heart disease, mga cancer, mga tinaningan na ng doktor, hanggang ngayon buhay pa. Kaya nga nakabibless yung ating mga kapatiran kahit saan, mga lola na sila ngayon, mga minamahal. Yung apong inaalagaan, nagsilaki na, nagkaroon ng apo sa tuhod, paulit-ulit na apo. Pero sila, andyan pa rin, nangangatugman ng puhon, halos hindi na makita ang daraanan, isang kanilang pangarap, makalating sa gawain ng ating mahal na Panginoon at namahina ang presensya ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya kayong mga anak, mga apo, napakaswerte nyo habang buhay pa ang mga lola nyo. Samahan nyo sila sa gawain. Habang kayo ay ginaguide ng mga lola nyo sa gawain, samahan nyo sila para pagpikit ng kanilang mata, sanay na kayo, hahanapin nyo palagi ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag hindi nyo hinanap ang gawain ng mahal na Panginoon, ang kalaban ay darating at darating, hindi nyo kasama ang mahal na Panginoon. Ang kaaway ay darating, hindi nyo kasama ang mahal na Panginoon. Ang kaaway, dadaling kayo sa sinatawag na impyerno. Ang kasama nyo dyan, hindi ang lolo't lola nyo. Hindi ang mga magulang nyo. Ang kasama nyo dyan ay sinasabing uod at apoy na hindi namamatay. Kaya sabi ng ating nabasa, patibayin natin ang ating sarili. Sa magitan ng ating pananampalataya at sa mapagitan ng maraming pagsubok, gawin nating hagdanan upang tayo'y pumasok sa kaharian ng langit. Kaya meron sinasabing the delight of duty. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kailangan meron tayong saya sa ating tungkulin. Lahat tayo may tungkulin. Kahit na ordinary member ka, kahit na ikay ginagamit sa banal na ubasan, mga awit, mga ral, lahat tayo may tungkulin. Kailangan meron tayong saya
sa ating tungkulin, sinasabing the delight of duty. Basa, kindly po. The book of John, chapter 14, from verse 15 up to verse 18. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. The book of Proverbs, chapter 4, verse 6. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Ito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 14, talatang 15 hanggang 18. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang suma sa inyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala naman. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Dito po sa Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 6. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Amen. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating malabay noon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. The delight of duty, ibig sabihin ang saya sa tungkulin. Kinakailangan meron tayong saya sa ating tungkulin. Masaya kami sa aming tungkulin. Ako sasabihin ko, masaya ako sa aking tungkulin. Wala na akong hihingin pa sa mahal na Panginoon. At ginagampanan namin ang aming tungkulin, mga minamahal, hindi sa aming sariling kakayanan. Wala kaming kakayanan. Lalo na ibang lingkod, walang kakayanan. Kasi nung unang magbasa ako ng banal na kasulatan, hindi ko nga ito maintindihan. Lalo na yung King James Version, hindi ko nga maintindihan. Yung salita ng repentance, redeem, hindi ko nga maintindihan ano ang ibig sabihin nun. Pero pag nagbasa ako ng libro sa National Library, malaking libro dun, yung mga architectural word, naintindihan ko. Nagtaka ko bakit nung basahin ko banal na kasulatan, hindi ko maintindihan. Yun ang katotohanan, mga minamahal. Kaya nag-dictionary pa ako, yung King James Version natin. Nag-dictionary pa ako para maintindihan ko. Lalo lang mangaral. Ang ibig sabihin, pinagpala tayong narito. Tayong lahat, pinagpala. Bakit? Dahil pinili tayong totoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil Diyos ang pumili sa atin, hindi niya tayo iwanan sa ating mga laban. Kaya dapat maging masaya tayo sa ating tungkulin. Yung purity ng ating beloved, almost not part of our beloved Mama Dear, paulit-ulit, pag nadaan ako, lagi kong sineshare. Sabi ng ating beloved Mama Dear, ang tunay na Kristiyano, hindi yung mapalalanginin. Bakit? Kami mapalalangin kami. Batas nga sa aming bahay, pag 7 taong ka na, kailangan marunong ka nang magbasa ng paulit-ulit, manalangin rather ng paulit-ulit. Meron kang hawak. Alam niyo na ibig ko sabihin? Hindi ba? 10 ama namin, 10 ganito, dapat marunong ka nun. Mapanalangin kami. Nanay ko Kapampangan. Linggo-linggo may padasal sa aming bahay. Mapanalangin kami, mga minamahal. Pag nakadaan kami sa sambahan, panalangin. Palaging may panalangin. Pero tama ang sabi ng ating beloved Mama Dear. Ang tunay na Kristiyano, hindi yung mapanalanginin, mga minamahal. Ang tunay na Kristiyano ay yung totoong gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sinasabi, the delight of duty, ang saya sa tungkulin, dapat masaya tayo. Sabi ng ating nabasa, kung inyong iniibig, sabi ng mahal na Panginoon, ay tuparin nyo ang aking mga utos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, dadalo ako tuwing linggo, walang absent, Merkules ngayon may overnight prayer na kami, walang absent kasi iniibig kita. Ang tanong, tinutupad mo ba ang utos ng Diyos?
Iba kasi yung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos at wala kang absent, iba rin yung tinutupad mo ba ang utos ng Diyos? Pag-uwi mo ba, utos pa rin ang mahal na Panginoon ginagawa mo? Baka naman nandito ka lang. Dahil enjoy ka, nandito ka. Di ba? Masarap pakinggan ang mga patotoo. Talaga naman nakapagpapalakas ng pananampalataya. Pero pag-uwi natin, hindi naman utos ng Diyos ang ating tinutupad. So, hindi tayo masaya sa ating tungkulin. Ang masaya sa tungkulin, kahit saan ka naroon, ang tinutupad mo ang utos ng ating mahal na Panginoon dahil iniibig mo ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Ang sabi rito, kayo'y bibigyan ng mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailan paman. Ituloy natin ang basa, sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matatanggap ng salibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Ano ang meron tayo? Dapat tayong maging masaya. Meron pala tayong comforter. Meron tayong mga aliw, sabi ng ating nabasa, ibibigay ito ng ating amang nasa langit, siya'y nakikilala natin, hindi nakikilala ng silibutan, wala ang salibutan ito. Tayong totoong anak ng Diyos, ang meron ito, sa atin ito ibinigay ng ating amang nasa langit. Sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasabi, siya ang ating mga aliw. Sabi ng verse 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paparito sa inyo. Babalik ang ating mahal na Panginoon. May Espiritu ka na ng Diyos, babalikin ka pa ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, para ano? Para ibigay sa iyo ang sinasabing complete salvation and redemption. Ibig sabihin, kompletong kaligtasan at katubusan na manahin mo ang ipinangakong langit ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat maging masaya tayo sa ating tungkulin. Ang ibig sabihin, ginagawa natin ito ng may saya. Hindi dahil meron tayong kailangan. Naglilingkod tayo sa Diyos, may saya. Pumapalakpak ng may saya. Sumisigaw ng praise the Lord na may saya. Hindi napipilitan lang. Mga minamahal, bakit? Dahil meron tayong saya dapat sa ating tungkulin dahil ang nasa atin ay ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Nagsasabing, hindi tayo iiwan at muli ang Diyos ay paparito. Kaya finally, mga minamahal, merong sinasabing God's delight. God's delight ang ibig sabihin, kasiyahan o kaligayahan ng Diyos. Ano ang kaligayahan ng Diyos, mga minamahal? Yung magbana tayo ng buhay na walang hanggan. Malulungkot ang Diyos. Pagkatapos ng lahat, hindi ka pala nagmana ng buhay na walang hanggan. Ikaw na baguhan, malulungkot ang mahal na Panginoon. Kung pagkatapos mong tanggapin siya at pagpalain siya, hindi ka na nagpatuloy. Dapat magpatuloy ka. Ibalita mo sa Jesus Miracle Crusade, may Diyos na totoo, may Diyos na buhay, may Diyos na makapangyarihan. Pag nakipagbaka ka, kasama mo ang Diyos na nakilala mo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang ibang ating pinakamamahal at Yesu Kristo. Last verse, kindly, maghanda po ating manugtog at mga magpaawit. From the book of 1 Timothy chapter 1, verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful and putting me into the ministry. Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya, nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse na tayo. Ibigay natin isang masigabong palakpak na may galak para sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God's delight. Facing battle with God, facing battles with God, o pagharap sa mga laban na kasama ang Diyos, at ang Diyos sa atin ay may kagalakan
o may kasiyahan. Anong kasiyahan ng Diyos? Sabi ng ating nabasa, unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 12, ang sabi mga minamahal, tayo daw ay gagawing tapat ng mahal na Panginoon. Aariing tapat. Ibig sabihin, ano ba ang ating pagkatao noon, kalilimutan ng mahal na Panginoon. Yung bago mong pagkataong ibinis ng Diyos. Sabi nung ikaw ay bautismuhan sa pangalan ni si Kristo, ibinis mo si Kristo. Kaya ang tawag sa iyo, isang bagong nilalang, wala na ang lumang bagay, narito ang lahat ay pawang naging mga bago. Bakit? Dahil kasiyahan ng Diyos na tayo ay ariing ganap, ariing tapat. At ang sabi mga minamahal, tayo'y inilagay sa paglilingkod. Kasiyahan ng Diyos, dito tayo, ilagay tayo sa paglilingkod. Dahil tayo lahat mapaglingkod sa Diyos, pero sa maling paraan. Kaya para hindi masayang, kasiyahan ng Diyos, tayong lahat ay inilagay sa tamang paglilingkod. Inari na tayong tapat, inilagay pa tayo sa paglilingkod, kaya kaya nating harapin ang laban, basta kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo. Makasama niyong baguhan, nasa left and right wings, mga nasa ilalim, nasa kumain, nasa garahe, sa likod at dyan sa ating main entrance, puntahan nyo sila. Sabihin nyo sila sa kanilang, hinihintay sila ng ating mahal na Panginoon. Para pag uwi nila kung may labanan, kasama nila ang Diyos sa kanilang pakikipagbaka sa makasalanang buhay na ito. Ihintayin natin sila sa harapan. Tayo po'y umawi. Ano man dalhin ang buhay ko, hindi ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako ay susunod sa'yo. Iyan ang salitang dapat gumaba sa ating mga labi. Ako ay susunod. Ako ang aking tatahakin, hindi man madali aking susumungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingay sa iyong piling. May Diyos na naghihintay sa atin Pagpapahingay sa iyong upang tayo'y pagpahingahin sa kanyang piling. ay sasabihin ko ang kabutihan mo. Yes. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita Samahan niyo mga ninyong baguhan. Ihintayin natin sila. buhay at pag-asa. At ako ngayon'y may buhay na walang hanggan. Ngayon tayo may pag-asa
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat po ng mga narito, mga bisita, mga baguhan, maging sa mga datihan, alam natin, nakita natin na mayroong Diyos na nag-iingat, nagliligtas sa atin. Siya'y Diyos na hindi nagpapabaya. Mga minamahal ko, kaya ang nais ng Diyos, manatili tayo hanggang sa Kanyang pagbabalik. Sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan nating live webcast, napakapalad po ninyo. Ang Diyos na tapat at napakabait, Siya ang tumawag sa inyo sa mga oras na ito. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Pag ito'y naisagawa sa iyong buhay, merong buhay na walang hanggan. Una po, kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, namatay sa krus ng Kalbaryo, tinubos ang ating mga kasalanan, nabuhay na maguli upang patunayan Siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pangalawa, yung pagsisisi sa kasalanan. Tatalikuran natin ang makasalanang buhay. Tayo lubos na hihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng ating mga kalikuan. At ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at ating tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakabait ng Diyos. Hindi na kinakailangang pahirapan natin ang ating mga sarili. Hindi na kailangang magpenitensya tayo. Ang kailangan lang daw ay sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos magsisi, ilubog sa tubig ang iyong buong katawan. Doon ka mapapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ang pang-apat, Siya mismo ang ating pinakamamahal na ikaw ay sincero. Sasayo ang Kanyang banal na Espiritu. Ang bautismo ng banal na Espiritu, yan ay kapangyarihan. Siya ang magsasagawa niyan kung ikaw ay tapat na maglingkod at magpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Naisagawa na po at gagawin po natin pananampalataya at pagsisisi. Itaas niyo po ang iyong 2 kamay. Sumunod po kayo sa panalangin. Yung taos-pusong panalangin. Yung magmumula sa kaibuturan ng iyong puso. Lalabas ang katagang ito, sabihin niyo po, pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, isang makasalanan, nagsisisi, humihingi ng tawad, dakilang Ama. Patawarin mo po ako at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Buong puso, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano. At ako'y nangangako na maglilingkod sa iyo. Bigyan mo ako ng mapagpakumbabang puso. Turuan mo akong masunod ang iyong banal na kalooban sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, end time prophet, narito po, nagpapasalamat po kami na sa ating banal na gawain, nagliligtas ka na maraming kaluluwa.
narito sila, taos pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, pinakamamahal na Panginoon, naway itong simula ng kanilang tapat na paglilingkod mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik at iligtas mo po sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Naisagawa na po ang pananampalataya at pagsisisi. Tumulo ang iyong luha. Ito'y luha ng kagalakan mula sa banal na Espiritu. Ang gagawin na lang natin, yung pangatlo, magpabautismo kayo sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At tayo'y magpapatuloy na maglingkod hanggang sa Kanyang pagbabalik. Dalhin natin ang ating mga unsaved loved ones. Ipatotoo natin sa bawat tao na mayroong Diyos nagbibigay ng tunay na kaligtasan. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang buhay na walang hanggan. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. God bless you all. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ay dadako na mga minamahal ko, prayer for the sick. Panalangin sa lahat ng ating mga pangangailangan. At ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordinary preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Tayo po may mahal ay manalangin. Hallelujah. Para sa lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po muna na mahal ay magsisi. Dakila po naming Diyos na mapanginan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang dalangin naming kagalang-galang na malapastor, our beloved evangelist, Waldes, Rodel Medro, and time prophet, narito po kami sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, O Diyos. Umihingi ng kapatawaran at nagsisisi sa lahat ng pagkukulang, mga pagkakasala. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na aming pumiskuto para lahat mong kautusan, mahal na Panginoon. Maging handa sa tagilang araw niya na iyong pagbabalik at magamit mo rin kami, mahal na Panginoon, bilang ilaw at asin sa libutan ito habang kami po ay nag-aantay sa dakilaming katubusan, mahal na Panginoon, at lubos ang aming pasasalamat. O Diyos, nagkaloob ka ng totoo mong mga nilingis sa aming kagalang-galang na magulang sa beloved noble pastor, beloved Mama dear, and all the beloved children, mahal na Panginoon, upang kami po'y pangalagaan, upang kami po, mahal na Panginoon, makaabot sa pantas. Hallelujah, hallelujah, pamantayan mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, na kami po, mahal na Panginoon, ay maging handa sa dikilang araw na iyong pagbabalik at sama-sama kami dyan sa inkarihan sa buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Ang kalakasan, mabang buhay, magkagalang-galang, mahal pastor, na all of the children, ay lubos po namin pinasalamatan, mahal Panginoon, pamisak ito para na nais mo na bago ka magbabalik, lahat yung mga hinirang sa buong mundo ay maligtas sa magitan ng nag-iisang ebanghelyo, dala-dala ng banal ministeryo ito, mahal Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Mami na mahal, ilahas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, mami na mahal, ang kabila sa parte ng katawan, may karamdaman, at isipin po natin ang kagalang-galang mga pastor, beloved noble evangelist, Waldes Rodel Medro, naglehans po sa atin, mami na mahal, mag-isa sa ating mga loved ones, at i-cast out po natin lahat na masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism, kasaw, mga demonyo, panlalamig, panlulupay, lumayas ka sa mga pangalan, pangalan ni Jesus, be healed, be blessed right now in Jesus' name, prophets solved right now, in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na mga minamahal. Tayo po'y magpasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus sapagkat lahat ng ating mga prayer request, tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Sisigaw po tayo mga minamahal. Buong lakas, mga minamahal, ipaabot po natin sa langit. Mga minamahal, ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Diyan po sa taas mo sa grandstand. Huwag na po tayong lulukso. Sa baba na lang po lulukso mga minamahal. Diyan sa taas, sisigaw ng buong lakas. Hallelujah, praise the Lord. 3 beses, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise
Praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much. And we love you so much, Service Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you so much, mga minamahal. At tayo naman po itadako po sa ating pong